Abayahawa, Isaya Awasay, ang may likha ng ating buhay. Abayahawa. Bawakwar tawab abayahawa. Bawakwar tawab abayahawa. Kal halal hawad abayahawa alahayam. Halal hawad abayahawa lahayam. Bahasam masyayak tihawa syay. Bahasa masyayak tihawa syay. Bahasam raw kakadas. Bahasam raw kakadas. Kwam yasyarala Elda Oper Maharlika Philippines. Kwam yasyarala Elda Oper Maharlika Philippines. Tawada abayahawa. Tawada abayahawa. Yaman. Okay, magsimula tayo agad. Medyo mahaba to eh. Sa part 2 na tayo. Sa chapter 1 pala ng Book of Jasher. Part 2. Chapter 1. So natalakay natin nakaraang Sabat. Chapter 1 pa rin. To be continue. The Book of Jasher, chapter 1 will be our study. Part 2. Basa. 2 Samuel, chapter 1, verse 18. At sinabi niya, naturuan ang mga anak ni Huda ng busog. Narito, nakasulat sa aklat ni Hazer. Nasa original Bible to. Original Ancient Paleo-Hebrew Bible. Paleo-Hebrew Bible to. Doon sa walang salitang busog. Sa Bisaya kasi yung busog, hindi gutom. Pero ang busog, ito ko do pana. Tuturuan sila magpana. Para, kumbaga sa ngayong panahon, turuan mag-taekwondo. Hindi na gaano sikat ang karate ngayon, taekwondo na. Tapos, Muay Thai. Tuturuan ang busog. Magpana. Kasulat sa aklat ni Hazer. Ito naman, basa. Josue, chapter 10, verse 13. Ang araw ay tumigil at ang buwan ay hindi gumagalaw hanggang sa natalo ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Hindi ba nakasulat sa aklat ni Hazer? Ang araw ay nakatayo pa rin sa gitna ng langit at hindi lumubog buong araw. Biro mo ha, nakasulat sa Jasher. Wala kasing letter G ang Hebrew eh. Walang letter G. Y talaga. Jasher. Pag sa English na, Jasher, letter G. Walang letter G ang Hebrew alphabet. Ang iba dati wala, pero nagkaroon sila noong 1524 by Giorgio Trissino. Ngayon, ang original na Jasher. Jasher. So, biro mo ha, doon sa 2 Samuel, chapter 1, verse 18, pati sa Joshua, chapter 10, verse 13, itong Joshua to sa Tagalog, no? Joshua. Auswi. Tapos sa English, Joshua. Pero paano yan basahin sa Hebrew? Yahweh. Ang Yahweh may Tagalog, may English. Pero ang Yahweh, alahayam, wala talaga. Hindi mo pwede ita-translate sa ibang wika yan. Only lang ang Yahweh. Josue o Joshua sa English. Sa Hebrew, Yahweh. So, maraming mga remnant Hebrew Israelite na hindi nila tanggap ang Jasher o Hazer. Jasher, in other words. Kilala ang Jasher kasi gamit na ng G. Hindi nila tanggap. Pero, ang totoo, kung doon natin basihan ang mga remnant Hebrew Israelite sa Ethiopia, ay mayroon talaga. Kasama talaga siya sa 120 books ng remnant Hebrew Israelite. Yan. So, ngayon, basa. Aklat ni Jasher, Kabanata 1, verse 2 to 3. At nilalang ng alahayam
kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay na pinagkalooban ng pananalita. Iniwan si Adan ng kanyang asawa at sinabi ni Yahweh, hindi mabuti sa tao na mag-isa. Gagawa ako sa kanya ng isa pang katulong. Book of Jasher to, ha? Klaro, ha? Una, yung nilikha ni Yahweh ang tao, kalarawan ni kawangis, lalaking babae mula sa lupa. Hindi talaga si Iba yon. Hindi si Iba yon. Kasi si Iba sa tadyang nagaling ni Adan. Gayon, ang tao, hiningahan, naging kaluluwang may buhay. O, yan. Gayon, itong verse 3, dito malinaw. Malinaw ang verse 3. Iniwan si Adan ng kanyang asawa. Sinong asawa ni Adan nga iniwan siya? O, yan. Iniwan si Adan ng kanyang asawa. At sinabi ni Yahweh, hindi mabuti sa tao na mag-isa. Gagawa ako sa kanya ng isa pang katulong. So, only the book of Jasher, wag yung Jasher na corrupted na mula sa Lost Book. Ethiopic to. Kasama to sa original Ancient Hebrew Bible sa Ethiopian books. Ngayon, hindi pala mainam para kay Yahweh na ang tao pala mag-isa. Kasi hiniwalayan na si Adan eh. Naging single uli. So, kailangan pala mag-asawa. Magkaroon ng asawa. O, hindi pala pwede. Mahina pa na ang tao ay mag-isa lang. Ito yung dialogue ha, sinabi rito ha. Itong dialogue ha, iniwan si Adan ng kanyang asawa. Si Adan iniwanan ng asawa. At sinabi ni Yahweh, hindi mabuti sa tao na mag-isa. O, kailangan talaga, kung wala kang asawa, nahiwalay ka, kailangan mag-asawa ka uli pala. Gagawa ako sa kanya ng isa pang katulong. Kasi ang asawa, katulong pala yon. In other words, helper. Katulong. O yun. So, hindi nila to sinali kasi dito kasi malaman, malinaw na si Adan, iniwanan siya sa asawa niya. Oh, iniwan si Adan ng kanyang asawa. At sinabi ni Yahweh, hindi mabuti sa tao na mag-isa. Gagawa ako sa kanya ng isa pang katulong. O, sino yung isa pang katulong? Si Iba na. Kinuha na niya sa tadyang ni Adan. Very clear. Ngayon, dito tayo sa original Bible. Genesis chapter 1 verse 27. At nilikha ni Alahayam ang tao ayon sa kanyang larawan. Sa larawan ni Alahayam ay nilikha silang lalaki at babae mula sa lupa. Mula sa lupa. Hindi yun si Iba. Mula sa lupa eh. Kasama ni Adan. Si Iba, tadyang nagaling ni Adan. Ngayon, ang tao, nilikha niya ng kanyang kalarawan. Ang hitsura ni Yahweh, Senyor, super higanti siya, pero pareho rin ang hitsura natin. Maliit lang tayo. Pero ang Yahweh Junior ay medyo malaki-laki lang siya konti sa atin dahil kasing laki siya, pantay sila sa anghel eh. Ang anghel kasi mas malaki konti kaysa tao. Matangkad ang anghel, ayon sa Book of Enoch. So, ang Yahweh, dalawa ang personality. Senior, junior. Pero isa lang sila dahil isa lang ang kaluluwa. Pero ang espiritu, 7.
Wala pang mga naging Christian ang aral na ganong teaching. Wala. Na may, yung nabasa lang may 7 espiritu, parang wala lang, di lang ganun pinapansin. Basta ang iba, may oneness, may two-ness, may three-ness, tapos ang iba pang-4, nakakainis. Nainis na lang. Pero ang tama, oneness, two-ness. At saka, seven-ness. Oneness ang kaluluwa. Two-ness ang body. Ang espiritu, seven-ness. 7. So, anong panampalataya mo? Oneness, two-ness, seven-ness. Oh, seven-ness. Wala yan. Ang iba, oneness kami. Ang iba, two-ness kami. Ang iba, Trinitarian kami. Trinity kami. Pero ano kayo? Oneness, two-ness, seven-ness kami. Yung Hebrew, Remnant, Hebrew Israelite, oneness, two-ness, seven-ness. Okay. Ngayon, tuloy natin. Basa. Sino ang nagsilang kay Lilet? Ayon sa kwento, si Lilet ay nilikha ni Alahayam mula sa alabok kasama si Adan at upang manirahan sa hardin kasama si Adan hanggang sa magkaroon ng mga problema sa pagitan ni Adan at Lilet. Nang sinubukan ni Adam na dominahin si Lilet. Sinasabi ng isang kwento na si Lilet ay tumanggi na ilagay sa ilalim ni Adan sa panahon ng pakikipagtalo. Alam mo, ito si Adan pala, stricto pala to. Very stricto. Pero sa ngayon, magsalit-salita ng mag-asawa. Sino sa taas, sino sa baba, salit-salita na lang. Pero si Adan, hindi. Taas talaga ako lagi. Si Lilit, ayaw naman, di pwede. Ako sa taas. Hanggang naghiwalay na lang sila. Di sila magkasundo eh. Nakita ni Abay Hawa, mahirap yung pareho sa alabok. Kukuha na lang ko ng asawa ni Adan. Pangalawa, yung galing na sa tadyang niya para marunong sumunod. Si Adan stricto. Pwede naman siguro sabihin ni Adan na, sige, salit-salita lang tayo. Ako una, sa taas. Tapos sunod, ikaw naman sa taas. Ayun ang mag-asawa ngayon, salit-salita na, di ba? Aminin nyo, di ba? Ayaw ni Lilit. Ayaw ni Adan na si Lilit ang sa taas. Ayaw ni Adan, stricto si Adan eh. Gusto niya lagi siyang sa taas. Eh si Lilit din, ayaw din. Gusto niya sa taas, nag-agawan sila sa taas. Walang nangyayari. Pero sa ngayong panahon, ang mag-asawa, magkasundo, salit-salitan. So, tuloy natin. Basa. Sino ang asawa ni Samael? Si Lilet. Si Lilet ay nilikha kasama si Adan. Sa orihinal na nilikha nang iniwan ni Lilet si Adan ay naging demonyo. Pagkatapos ay naging asawa niya si Samael. At nanganganak sila ng mga demonyo 100 araw-araw. Kabilang ang isang demonyong ang Sword of Samael o ng Asmodeo. Ito si Asmodeo, nabanggit niyo sa Book of Tobit. Siya yung nandoon kay pumapatay sa asawa ni Sarah. Naging asawa ni Tobias. Di ba? Hindi yung Sarah na asawa, pareho lang, Sarah pa rin. Oh. Ito yun si Asmodeo na ito. Anak pala siya ni Lilet at saka ni Samael. Biro pa naman na 100 araw-araw pag manganak si Lilet. Bawat araw 100. Pangalawang araw 100, 200 na. Ngayon, sa bawat tao naman nga magbe-birthday, malalagyan sila ng kaluluwa. Kung sino ang nagbe-birthday, pero natuwa ako sa Caloocan, birthday ni King, pero walang gilagay yung birthday. Gilagay lang King lang, tapos Spider-Man. Walang word na rinig ko, pinakinggan ko, walang word na rinig kong happy birthday. Tama yon. Pwede naman eh. Halimbawa, karawan mong araw to. Huwag kang magpa-celebrate ng birthday. May prayer naman, pero walang word na kaarawan o birthday. Pagpalain ka ni Abay Hawa,
na haba ang buhay mo. At parang natural na prayer lang, pero don't mention regarding the birthday or kaarawan. Kung pakain ka, okay yun. Sa walang nakalagay na happy birthday. Oo. Wala. Kasi pag gagawin yan, matutuwa yung mga anak ni Samael at saka ni Lilith. Magkaroon sila ng kaluluwa. So yan. Ngayon, biro mo ha, si Samael, wala siyang anak na tao nga fallen angel. Demons lang sa kanya, pati si Lilith. Wala. That's why na ang tao talaga na mga anak ng fallen angel at saka ang mga binhi ni Hawa, nanggaling talaga kay iba lahat. Walang galing kay Lilith. Kasi ang kay Lilith, hindi tao ang pinanganak, kundi demonyo lahat. At si Samael din, wala ring anak na tao na fallen angel, na anak ng fallen angel, wala. Puro demonyo lahat. Hindi katulad nila ni Bilyar, yung Mastima, at saka yung isa, yung bumaba, Samyasa, sila talaga ang may anak ng tao. Na mga anak ng fallen angel, na tao talagang pinanganak. Pero si Samael, eto, ay siya talaga ang pinakapinuno sa lahat ng mga sitan. Siya ang pinakahidis. Sa pangalawang araw pala sa creation, binagsak siya. Ito talaga ang may title na, na Lucifer. Siya ang real na Lucifer. Yung iba may Lucifer, secondary na lang. Pero siya ang tinutukoy ng Isaiah 14, 12 to 14 na si Lucifer. Tingnan mo si Lilith. Demonyo na. Dahil yung kamay nila, ganyan talaga ang symbol nila, no? Ganun, no? Ganun talaga. Kay Baphomet, kay Jesus, talaga yan. Ito si Samael, si Rapim siya eh. Ang pinakamabilis kasing lumilipad. So hindi talaga sila kalarawan ni Abba Yahweh kasi si Abba Yahweh pati si Senior Junior walang mga pakpak katulad sa atin. Ganyan sila. Kaya lang may power sila pag mubaba sila sa lupa maging Gregory parang katulad na sa atin ni Chura. Pero ang normal talaga may ganyan sila. Tapos yung thrones, yung opanim, ay puro mata, parang bilog. Parang ring lang. May na-shoot sa may natamaan sa kamera ng ng zoom, gumagano, no? Umiikot. Umiikot. Napanood nyo? Gumugulong. Real yon kasi na-shoot. Gumaganon siya. Pero ang laki nila, Ang laki. So, ganyan. Basa. Ano ang tunay na pangalan ni Lucifer? Si Samael ay isang bumagsak na arkanghel na pinalayas mula sa langit pagkatapos na subukang mabigo na ipinadala sa impyerno bilang bagong pinuno nito at kalaunan ay pinalitan ang kanyang pangalan ng Lucifer. Doon sa impyerno, siya ang pinuno. At siya ang pinuno sa lahat ng mga angel na sitan. Siya talaga si Samael talaga. Ang kasalanan lang niya, ambisyon lang niya na gusto niyang pantayan ang kataas-taasan. Pantayan niya si Hawa. Binagsak siya. Hindi katulad nila ni Jikon, Asbel, Gadriel, Pinimi, Kasadya, at saka ni Bilyar, at saka mga kasamaan, binagsak dahil ayaw mag-bow down kay Adan at saka kay Lilith. Ang si Simyasa naman, binagsak dahil nag-asawa ng mga tao, ng mga babaeng magaganda. Una na anakan niya si Naama, na naging asawa ni Noah. Siya rin ang tatay ni Japhet. Tapos ito naman si Mastima, na anakan din niya si Rebecca Kambal, si
Esau at saka si Jacob, Israel. So yan. Yan si Mastima. Malaya siya ngayon. Ngayon nangyari pa, natuyo na ang ilog Euphrates, makalaya yung apat. Sila si Jikon, Asbel, Pinimwe, Kasadya. Kasi si Gadriel naman na doon naman sa bottomless pit, nilaglag yun. Sila ang mag-odyok ng mga hari na magira. Odyokan ng USA, odyokan ng China para magira, magpaputukan na ng nuclear weapon. Tapos odyokan pa, bibigyan na tayong armas na laser. Wala na. Mag-end of the world na ang labas. Yan ang nangyari. Ngayon, tuloy. At pinahintulutan ni Yahawa ng mahimbing na pagkakatulog si Adan. At siya ay natulog. At inalis niya ang isa sa kanyang mga tadyang. At siya ay nagtayo ng laman sa ibabaw nito. At inanyuan ito at dinala ito kay Adan. At si Adan ay nagising mula sa kanyang pagkakatulog. At narito, isang babae ang nakatayo sa harap niya. At sinabi niya, ito ay buto ng aking mga buto, at ito ay tatawaging babae, sapagkat ito ay kinuha mula sa lalaki. At tinawag ni Adan ang kanyang pangalan na Eva, sapagkat siya ang ina ng lahat ng nabubuhay. Book of Jasher to Pareho din sa 66 book na Genesis mabasa, na si Eva talaga ang ina ng lahat ng nabubuhay. Walang anak si Lilith at ni Adan. At yung nanganak si Lilith kay Samael, wala ring anak na tao. Mga demonyo ang mga anak nila. So, lahat ng tao, anak man ng fallen angel o anak man ni Adan, basta lahat ay tao, babaeng lalaki, nanggaling lahat kay Eva. Siya ang ina ng lahat ng nabubuhay. Ayon sa Book of Jasher to. Ganon din dito sa original. Basa. Genesis chapter 3 verse 20. Tinawag ni Adan ang kanyang asawang Hawa, Eva, dahil siya ang ina ng sangkatauhan. Ang original na pangalan ni Eva ay sa Hebro, Kawa. Iba na sa salitang English o Tagalog. Iba. Kaya lang sa English, V is victory ang word ito. Ito, V as in boy. Kawa. So, dahil siya ang ina ng sangkatauhan. Pareho sa Jasher. Kita mo, pareho reconcile. So, tuloy. Basa. At pinagpala sila ng alahayam at tinawag ang kanilang mga pangalan na Adan at Eva sa araw na nilikha niya sila. At sinabi ni Yahawa alahayam, magpalaanakin at magpakarami at punuin ang lupa. At doon si Adan at ang kanyang asawa at inilagay niya sila sa halamanan ng Eden upang alagaan ito at ingatan. At iniutos niya sa kanila at sinabi sa kanila, mula sa bawat puno ng halaman ay makakakain kayo. Ngunit sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kayong kakain, sapagkat sa araw na kayo ay kumain, tiyak na mamamatay kayo. So, si Adan, si Eva, sila yung example na nakatira sa parang. Parang to, wala nang building doon panahon na yun eh. Pero may trabaho, alagaan pala. Yung mga nakatira sa parang, magtatrabaho pala kayo. Iba yung nataga-mansion, wala trabaho, relax lang, higa-higa na doon, pahinga. Nasa mansion eh. Pero pag sa parang ka, trabaho ka doon. Ito ang ginawa lang ni Adan, no? Mga maintenance, Oo.
Inilagay niya sila sa halamanan ng Eden. O, parang yan ha, upang alagaan ito at ingatan yan. Trabaho kayo. Tapos, guguluhin pa kayo ng mga hayop doon, mga unggoy, mga leon, mga tigre. Yan. Ang ambisyon natin talaga, mansion, hindi yung parang. Kasi magtatrabaho ka diyan. Alagaan mo. Trabaho. Okay, tuloy ha. Genesis chapter 2 verse 9. At pinatubo ni Yahweh al-Hayam sa lupa ang bawat punong kasiyasiya sa mata at mabuting kainin. At ang punong kahoy ng buhay sa halamanan at ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama na itinanim ng anghel na si Samael. Oh, yan. Yun na sa Bible school na, nung panahon nag-aral pa ko, tinanong namin ang professor namin, sabi, Sir, bakit naglagay ang ating creator ng the tree of knowledge good and evil, na yun ang sanhi sa pagkakasala ni Adag ni Eva? Kung wala yun, hindi sila magkasala. Eh, sino nagtanim doon? Sabi niya, siyempre ang creator. Pero huwag niyong tanongin niyo kung bakit. Hindi masagot. Sa totoo, kung lagyan natin ng tamang reasoning, hindi talaga itanim ni Yahweh yun. Kasi isa ni sa pagkakasala yun. Si Samael pala. Kasi binagsak siya sa pangalawang araw. Tapos, tinukso pa niya. Siya pa ang third party para magkahiwalay si Adag, si Lilith. Tapos naging asawa niya. Yan. Kasi ito, galit na galit tong Lucifer na ito, si Samael. Na ang tawag din si Satanel o si Satanasil. So yan. Ngayon, tuloy. At nang nabasbasan na sila ng alahayam, siya ay umalis sa kanila. At si Adan at ang kanyang asawa ay tumira sa halamanan, alinsunod sa utos na iniutos sa kanila ni Yahweh. At ang ahas na nilikha ng alahayam na kasama nila sa lupa ay lumapit kay Eva upang hikayatin siya na labagin ang utos ng alahayam na kanyang iniutos sa kanila. At hinikayat ng ahas ang babae na kumain mula sa punong kahoy ng kaalaman. At nakinig ang babae sa tinig ng ahas. At nilabag niya ang salita ng alahayam. At kinuha mula sa punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama. At siya'y kumain, at siya'y kumuha mula roon. At nang dumating si Adan, ay ibinigay din sa kaniyang asawa at kumain sila. Ito din si Adan. Si Adan na tuloy ang sunod-sunuran. Biro mo, stricto siya kay Lilith. Pero pagdating kay Eva, siya na pala ang sunod-sunuran. Wala siyang question, eh. Kain na rin. Tapos baka umalis din. Oo. Nagtanong lang siya konti na bakit to. Basta. Baka may iwanan siya. Pero ayaw na niyang mahiwalay ulit siguro. Isip niya, mahirap mag-isa. Oh. Baka hindi na ko gawaan ni Aba Yahweh ng pangatlong asawa. So yan. Gayon, ang tanong, itong ahas, sino to? Kasi sa Babylonian Bible, dito lang, hindi kasi mababasang sino yung ahas sa loob niya eh. Ito. Dito sa ang aklat ni Adan. Okay, basa. Ang aklat ni Adan, ang pagkikita ni Satanas sa halimaw. Chapter 16.1. Nang dumating ang dyablo sa bahagi ng iyong ama, tinawag ng dyablo ang ahas at sinabi sa kaniya, umangon ka at lumapit ka sa akin at tuturuan kita ng isang kapaki-pakinabang na salita. Pagkatapos, dumating ang ahas. Sinabi ng dyablo sa ahas, naririnig ko na ikaw ay higit na matalino kaysa sa lahat ng hayop at ako ay naparito upang subukin
iyong karunungan. Sapagkat si Adan ay nagbibigay ng pagkain sa lahat ng mga hayop, gayon din sa iyo. Yan, nagkausap ang ahas at saka si Satanas, ha? Sino to Satanas dito? Si Gadriel to. Si Gadriel. Okay, tuloy. Basa. Kapag ang lahat ng hayop ay dumating upang yumukod sa harap ni Adan araw-araw, at mula umaga hanggang umaga, araw-araw, ikaw din ay pumupunta upang yumukod. Nilikha ka bago siya, at yumuko ka sa harap ng munting ito. At bakit kayo kumakain sa pagkain na mas mababa kaysa kay Adan at sa kanyang asawa, at hindi sa mabuting bunga ng paraiso? Ngunit halika at makinig sa akin, upang mapalis natin si Adan sa pader ng paraiso, tulad ng nasa labas tayo. Baka makapasok ulit tayo sa paraiso. At sinabi sa kaniya ng ahas, paano natin sila may bubukod? Ang dyablo ay sumagot at sinabi sa ahas, papasok ako sa loob mo para ako ay magsasalita sa babae sa pamamagitan ng iyong bibig. Ng isang salita na sa pamamagitan ng ating dalawa ay dayain natin sila. So, maraming mga pastor, di nila naintindihan kasi hindi nila nabasa ang Book of Adam. Na yung Diablo, si Gadriel yun, doon sa Book of Enoch mabasa natin, na siya ang naglinglang kay Iba, siya yung pumasok sa ahas o panglinglangin si Iba. Yan. Tapos, si Adan pala doon, lahat ng mga hayop palang mga lalaki, si Adan ang nagpapakain. Sa mga hayop ng mga babae, si Iba ang nagpapakain. Yung kayong mga tagaparang, magpapakain pala kayo sa hayop doon. Nako, may trabaho kayo doon. Mag-alaga, ayusin ang alaga ng mga parang, mga ano, at saka magpapakain sa hayop. Pero samantala, ang taga-mansion, relax lang. May service car pa na chariot of fire. Sila walang service, maglalakad, pagkatapos magpapakain pa sa mga hayop. Doon sila ngayon maglilingkod kasi Oo. nililingkod sa lupa eh. Oo. Doon maglilingkod sila. Sa langit nga, pero may trabaho kayo doon, kayo palang magpapakain. Yun eh, sampul yan ang liba, nagpapakain sila. Oh. Kasi pupunta doon ang mga hayop eh. Oo, nandoon mga hayop, sa parang naman sila eh. Kasi may kaluluwa sila. May kalula. At saka, nagsusumbong pa yan kay Abay Hawa pag nilupitan mo dito. Pagdating doon, susumbong na, etong amo ko, hindi ko pinakain, nilupitan ko doon. Yun, yari ka doon. Nalalaman natin sa Book of Enoch na nakaraan. Lalong nadagdagan pa ang knowledge natin. Ang mahilig ka yari tayo sa manok. Sumbong manok ka, bayaw. Binulbol yung liig. Nandiyan ang papaya. Ayute. Ayan. O, kita mo ha? Ang ahas, nag-usap sila. Tapos sa mga hayop, nag-bow down naman sila kay Adan. Sa iba, yung mga lalaki lahat kay Adan yon, bow down, papakainin. Mga babae naman, bow down kay iba, papakainin. Pero itong ahas, gibrinwas to ni Gadriel na, bakit ganon? Anuhin natin to, para magkasala sila. Nakita naman ni Gadriel, oh, nagtanim si Samael dyan, oh, papakainin yan. Siguro ahas na doon sa paraiso. Nag-teamwork nga yung mga demonyo. Si Samael ang nagtanim, si Simias, Samael ang nagtanim, si Gadriel ang nagpapalayas, tapos yung napalayas na, si Bilyar naman ang nagbuntis ay iba. Ganon. Tuloy natin. Wala na siguro bisa, ahas doon, paraiso. Ha? Lahat siguro ng ahas, lalagay sa impyerno. Oo, wala nang ahas. Kasi, ano yan eh, Parusa naman. simbolo yan ng kanilang So, papakainin nyo doon, wala namang ahas. Ano lang, mga leon, tigre. Doon, papakainin nyo. Okay, basa. Ang aklat ni Enoch, Kabanata 69, verse 3 to 12. Ang mga pangalan at tungkulin ng mga nahulog na mga anghel na mga satanas, ang lihim na panunumpa. At ito ang mga pinuno ng kanilang mga anghel at ang kanilang mga pangalan. At ang kanilang
kanilang mga pinuno sa daan-daan at higit sa 50 at higit sa 10. 50 ha, tsaka 10, higit. Ayan ang mga tauhan nila, tuloy. Ang pangalan ng una ay si Jacob. Sa makatuwid bagay, ang nagligaw sa lahat ng mga anak ni Alahayam. At ibinaba sila sa lupa. At iniligaw sila sa pamagitan ng mga anak na babae ng mga tao. At ang pangalawa ay pinangalan ng Asbel. Siya ay nagbigay ng masamang payo sa mga banal na anak ni Alahayam. At iniligaw sila na anupat kanilang dinumhan ang kanilang mga katawan ng mga anak na babae ng mga tao. At ang pangatlo ay pinangalan ng Gadrin. Siya ang nagpakita sa mga anak ng tao ng lahat ng hampas ng kamatayan. At nilinlang niya si Eva at ipinakita ang mga sandata ng kamatayan sa mga anak ng tao, ng kalasag at ng damit ng baluti at ang tabak para sa pakikipagbaka at lahat ng sandata ng kamatayan sa mga anak ng tao. Si Gadriel ang naglinglang kaiba. Si Gadriel yung Satanas na pumasok sa ahas. Ito si Gadriel, siya nagturo ng mga armas, pangdigma, lahat-lahat ng mga para magpatayan ang mga tao. Yan. Si Diego naman, siya ang nagligaw. Nagligaw. Nagligaw niya talaga lahat ng tao. Oo. Kaya ito yung pasimuno ng pagpapakilala sa kanilang mga sarili bilang mga creator. Diego. Ayan ang Kaya nung namulat tayo, hindi na natin kilala si Abayawa. Eto na, kasi iligaw, yun ang nag-change ng pangalan na palitan ng fallen angel para maligaw ang mga tao. Yan. Totoo sa kalan. Yan. Gayon si Gadriel, siya si God. Satan. Name, God. Ngayon, ang tunay talaga niyang basa ito, God. Pero bakit ginawang O? Si Dog na yan. Para hindi mahalata. Kasi kung A ilagay doon, halata na, asisitan yan. Para kunwari, eto, pero actually, kung i-roll ng grammar na English, hindi God ang pagbasa dito, good. Maging God lang to siya kung dalawang konsonan ang kasunod sa vowels na O. Katulad ng John. O naman siya dapat June basahin. Pero G-O-H-N, dalawang konsonan, H-N. Pero A na ang pang-sound niya, Ana, John, hindi na John. Kasi ayon sa grammar yan ng English. Ngayon, babasahin talaga to good. Pero ginawa talaga ng God, sumang-ayon din ang mga Webster Dictionary, lahat ng mga dictionary, sumang-ayon din. Katulad ng Russell, R-U yun siya R-U, tapos may kasunod na mga dalawang konsonan. Bakit naman hindi Russell pagbasa, Russell? Kasi pag may dalawang konsonan kasunod, ang O o U, ana ang pag-pronounce, ana siya. So, eto, ginawang O, panluluko talaga. Pagkaming, God, ito yung God talagang totoong pagbasa, God. Hindi ito. Pero pag ito naman, balikta rin to, dug, aso. Ito, basahin natin ang talata. Isaiah chapter 65, verse 10 to 11. Ang aking mga lingkod ay maglilingkod sa akin at kanilang aakayin ang mga tupa at baka sa pastulan sa kapatagan ng Saron sa kanluran dahil hinahanap ako ng aking mga tao. At ikaw na nakalimot kay Yahweh, na nakalimot sa banal na bundok at sumamba kay God, ang huwad na makapangyarihan ng swerte at kapalaran. Maraming nagsimba nito kay God, Pero para na hindi halata na si Satanas yan, gilagay-lag Pero ang pagbasa, God pa rin. Kita mo yung pangliling lang ni Satanas,
Oh my God, my God, my God. Si Satanas yan. Ayon sa Isaiah 65, yung God, kasi yung O, ang pagbasa, ganun pa rin, A pa rin ang pag-pronounce. Tulad dito, basa. Genesis chapter 3 verse 6. At nakita ng babae na ang punong kahoy ay masarap na pagkain at nakalulugod sa mata at mabuti sa karunungan. At kinuha niya ang bunga nito at kumain. At nang dumating si Adan, ay ibinigay niya ito sa kaniya at siya rin ay kumain. Yan. Nasa original Bible to ha. Paleo Hebrew. Translate na sa Tagalog. Kumain din ha. Ang bait ni Adan kay Iba. Pero doon kay Lilith, panay-away sila. Tuloy. At si Adan at ang kanyang asawa ay lumabag sa utos ng alahayam na kanyang iniutos sa kanila. At alam ito ng alahayam. At ang kanyang galit ay nag-alab laban sa kanila. At kanyang isinumpa sila. At itinaboy sila ni Yahweh alahayam sa araw na iyon mula sa halamanan ng Eden, upang bukirin ang lupa kung saan siya kinuha. At sila ay yumaon at tumira sa silangan ng halamanan ng Eden. At lumipas ang mga panahon, si Adan ay may 3 anak sa kabuuan ng kanyang buhay, at si Eva na kanyang asawa ay may 5 anak. Book of Jasher to ha. Book of Jasher to. Sa buong buhay ni Adan, 3 lang talagang anak niya. Si Abel, Kambal, si Aklia, at saka si Seth. Pero si Iba, 5. 5. Sino ba yung 5? Siyempre, si Cain, si Lulua, anak ng fallen angel, kay Bilyar, tapos kay Adan, 3, 5 lahat. Wala lang binanggit dito ang mga pangalan, pero ang summary lang na 5 kay Iba, 3 lang kay Adan, na anak. Tuloy, dito, basa. Genesis chapter 4 verse 1. Nakilala ng anghel si Eva at nabuntis siya. Nang ipanganak ang kanyang panganay na anak na lalaki at ang kanyang kambal na anak na babae, sinabi ni Eva, ako ay nagsilang ng isang anak na lalaki at isang anak na babae sa tulong ni Yahweh. Kaya tinawag niya itong Cain at Lulua. Original Bible to ha. Genesis chapter 4 verse 1. Wala sa Babylonian Bible. Tinatanggal ito. Pero malinaw na ang nakaanak si Iba sa anghel. At ang anak niya si Cain. So, ang detalye dito doon sa Book of Adam na nagbigay ng example lang. Kasi si Adan kasi, how to do it? Paano gagawin? Sa ito lang, ganito. Sige ha, panood ka ha. Gayahin mo ako mamaya. Naglagay ng binhi. O yan, kasi nakilala ng angel si Iba at nabuntis. O yan. Basa. Genesis chapter 4 verse 2. Pinakasalan ni Adan si Eva at sinipingan niya si Eva at nagkaanak ng isang lalaki na nagngangalang Abel at isang kambal na nagngangalang Akleya. Si Abel ay naging pastol at si Cain ay naging magsasaka. Dito, i-clarify dito talaga ano nangyari. Kasi doon si Iba at saka si Adan, doon sa Garden of Eden, binasbasan sila. Ang basbas, parang kasal na rin yun. Pero dito, nakasal sila uli. Anghel ang nagkasal sa kanila. Doon may experience sa Book of Adam eh. Now, pinakasalan ni Adan si Iba at sinipingan. Pero nasipingan niya ito pagkatapos ng panganak na si Cain at si Lulua.
Kasi hindi natapos yung fasting la pag-ayuno eh. Dahil doon detalyado ang kwento doon sa Book of Adam. Ngayon dito, ang si Abel may kambal at ang pangalan Aklia. Si Abel ay nag-alaga ng nagpastor ng mga tupa, si Cain naman ay magsasaka. O, yan. O, tuloy. Genesis chapter 5 verse 4. At noong mga araw ni Adan, mayroon lamang siyang 3 anak, sina Abel, Akleia, at Seth. At si Eva ay may 5, sina Cain, Lulua, Abel, Akleia, at ang bunso, si Seth. Halos kapareho sa Book of Jasher. Kaya lang dito, detalyado ang mga pangalan. Sa Book of Jasher, binanggit lang na si Adan may 3 anak, kay Iba, at si Iba may 5 anak. Pero dito, binanggit ang mga pangalan talaga. Na ilan ang anak ni Adan? Si Abel, Aklia, si Seth. Kay Iba, Cain, Lulua, Abel, Aklia, at ang bunso si Seth. Detalyado, Genesis chapter 5 verse 4, from original Bible, Paleo Hebrew Bible. Inalis, dinoktor, binago ng Vatican Canon Law para maging ignorante ang mga tao. Tuloy. At tinawag niya ang pangalan ng panganay na Cain, na may kambal na babae. At sinabi ni Adan, ako ay binigyan ng isang lalaki mula sa Yahawa, at ang pangalan ay tinawag niyang Abel, at may kasamang kambal na babae. At ang mga batang lalaki ay lumaki. Si Cain ay isang magsasaka ng lupa, at si Abel ay isang pastol ng mga tupa. At ito ay sa paglipas ng ilang taon na sila ay nagdala ng isang humigit kumulang na handog sa Yahawa. At si Cain ay nagdala mula sa bunga ng lupa. At si Abel ay nagdala mula sa mga panganay ng kanyang kawan, mula sa taba nito. At ang malahayam ay bumalik at nakahilig kay Abel at sa kanyang handog. At bumaba ang apoy mula sa Yahawa, mula sa langit, at nilipol ito. Kita mo ha, Book of Jasher yan ha, detalyado. Detalyado ang kanilang binabanggit dito, very coincide sa original Bible. Yan. Ay ito, naghandog. Tinanggap ang handog ni Abel. Kay Cain, hindi. Tuloy. At kay Cain at sa kanyang handog ay hindi binaling ng Yahawa. At hindi niya ito nagustuhan, sapagkat dinala niya mula sa mababang bunga ng lupa sa harapan ni Yahawa. At si Cain ay nainggit laban sa kanyang kapatid na si Abel dahil dito. At naghanap siya ng dahilan para patayin siya. At pagkaraan ng ilang panahon, sina Cain at Abel na kanyang kapatid ay pumunta isang araw sa bukid upang gawin ang kanilang gawain. At pareho silang nasa bukid. Si Cain ay nagbubungkal at nag-aararo ng kanyang lupa. At si Abel ay nagpapakain sa kanyang kawan. At ang kawan ay dumaan sa bahaging iyon na inararo ni Cain sa lupa. At labis nitong ikinagalit ni Abel. Okay. Ngayon. Ay, ni Cain. Baliktad. Kinagalit ni Cain. Kala ko si Abel na nagalit. Ngayon, bakit hindi tinanggap ang handog ni Cain? Pero ang handog ni Abel tinanggap. Anong dahilan? Napansin nyo? Yung binasa? Napansin nyo? Dahil dito, hindi niya ito nagustuhan. Dito. At kay Cain
At sa kanyang handog ay hindi binaling ng yawa. At hindi niya ito nagustuhan. Anong dahilan? Sapagkat dinala niya mula sa mababang bunga ng lupa sa harapan ni Yahweh. Mababang bunga. Ibig sabihin, hindi talaga yung pinakadabis na bunga, kundi yung mga bunga na mga medyo giuod na, medyo pangit na, medyo hindi maganda, hindi first class. Yan ay handog niya. Samantala ang kay Abel, hinandog niya yung mga tupa talagang malusog. Panganay talaga. Pero ito, yung mga barot-barot, mga tira-tira, yun lang yung handog. Wala, di talaga matanggap ni Hawa yun. Dahil hindi niya special si Hawa. Ang special ni Cain yung sarili niya, yung gitrabahoan niya para sa akin to eh. Ito kay Hawa, ito na lang barot-barot ang sayo. Yung mga bababang klase na lang yung sayo. Maliliit lang, kanya yung mga malalaki. Ngayon, ang ating paglilingkod naman, kumusta ang ating paglilingkod kay Hawa? Special ba o barot-barot? Pangparang ba yan o pambangkita o pangmansyon? O yan. Tuloy tayo ha. Basa. Genesis chapter 4, verse 4. Kinuha ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang mga tupa. Pinapatay niya ito bilang kanyang alay na siyang pinakamagandang bahagi. Natuwa si Yahweh at tinanggap ang handog ni Abel. Pinakamagandang bahagi. Ngayon, ang ating handog, tayo ang handog sa harapan ni Yahweh. Kumusta mang handog natin? Pinakamagandang bahagi pang paghandog natin? O barot-barot na lang paghandog natin? O yan. Okay, tuloy. Genesis chapter 4, verse 5. Ngunit hindi niya nagustuhan si Cain at ang kanyang handog. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. O yan. Di may lawar ang mukha. Sobrang galit siguro. Pumangit ang mukha ni Cain sa sobrang galit. Hindi tinanggap. Paano kasi barot-barot na yung binigay? Mababang klase. Samantala ang kay Abel, panganay, malulusog. Yung pinakadabis talagang ihandog niya. Tuloy. At nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel na may galit. At sinabi niya sa kaniya, ano ang mayroon sa akin at sa iyo na ikaw ay pumarito upang manirahan at dalhin ang iyong kawan upang pakainin sa aking lupain? At sinagot ni Abel ang kaniyang kapatid na si Cain at sinabi sa kaniya, ano ang mayroon sa akin at sa iyo na iyong kakainin ang laman ng aking kawan at bihisan mo ang iyong sarili ng kanilang lana? At ngayon nga, hubarin mo ang balahibo ng aking mga tupa na iyong binihisan sa iyong sarili. At gantihan mo ako para sa kanilang bunga at laman na iyong kinain. At kapag nagawa mo na ito, ako ay aalis sa iyong lupain, gaya ng iyong lupa. Ito si Cain, nagreklamo siyang pumunta si Abel doon, dala mga kawan. Kasi ayaw niyang disturbuhin na magkakain doon sa mga pananim doon ng mga Pero sabi niya, yung akin nga, kinakain mo, yung tupa eh. Tapos yung balat na, ginawa mong damit. Bihisan mo, dihubarin mo yung damit mo. Alis ako, parang na. So, nagsusumbata na itong dalawang magkapatid na magkaiba ang tatay. Magkapatid lang sa nanay ito eh. Tuloy. At sinabi ni Cain kay Abel na kaniyang kapatid, tunay na kung papatayin kita sa araw na ito, sino ang hihingi sa akin ng iyong dugo? At sinagot ni Abel si Cain. Sinasabi, tunay na ang alahayam na lumikha sa atin sa lupa ay pinaghihiganti niya ang aking kapakanan.
At hihingi niya ang aking dugo mula sa iyo kung ako ay patayin mo. Sapagkat ang Yahawa ang hukom at tagapamagitan. At ito ay siya nagaganti sa tao ayon sa kaniyang kasamaan. At sa masamang tao ayon sa kasamaan na maaari niyang gawin sa lupa. Yan. Ito na, nagsumbatan ito magkapatid. Tuloy. At ngayon, kung ako ay papatayin mo rito, tiyak na alam ng alahayam ang iyong mga lihim na pananaw. At hahatulan ka dahil sa kasamaan na iyong ipinahayag na gagawin sa akin sa araw na ito. At nang marinig ni Cain ang mga salita na sinabi ni Abel na kaniyang kapatid, masdan, ang galit ni Cain ay nag-alab laban sa kanyang kapatid na si Abel sa pagpapahayag ng bagay na ito. At si Cain ay nagmadali at kinuha ang isang bato na kung saan ay bigla niyang sinaktan ang kanyang kapatid at kanyang pinatay siya. At si Cain ay nagbuhos ng dugo ng kanyang kapatid na si Abel sa lupa. At ang dugo ni Abel ay umagos sa ibabaw ng lupa. O yan, napatay na ni Cain si Abel. Ah. Nagdidibate pa pala sila bago nangyari. Tuloy. At pagkatapos nito ay nagsisi si Cain na pinatay niya ang kanyang kapatid. At siya ay malungkot na nagdalamhati at siya ay umiyak para sa kanya. At ito ay labis na nabagabag sa kanya. At si Cain na humukay ng isang butas sa parang na doon niya inilagay ang bangkay ng kaniyang kapatid at ibinalik niya ang alabok sa ibabaw niyaon. At alam ni Yahawa kung ano ang ginawa ni Cain sa kanyang kapatid. At ang Yahawa ay nagpakita kay Cain at sinabi sa kanya, nasaan si Abel na iyong kapatid na kasama mo? Ito si Cain, na napatay na niya si Abel, marunong din magsisi. Kumbaga sa Bisaya, para nagmahay, naginulso na, bakit napatay ko? Parang may konsensya eh. Nakukonsensya siya sa ginawa. Pero wala na, napatay na niya eh. Tapos naghukay siya, gilagay yung bangkay, tinakpan niya uli ng si Hawa dumating. Nasaan ang kapatid mo? Tuloy, yung kwento. At si Cain ay nagpakunwari. At nagsabi, hindi ko alam. Ako ba ang tagapag-ingat ng aking kapatid? At sinabi ni Yahawa sa kaniya, ano ang iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw sa akin mula sa lupa, kung saan mo siya pinatay. Sapagkat pinatay mo ang iyong kapatid at nagpanggap ka sa harapan ko at inisip mo sa iyong puso na hindi kita nakita, ni nalalaman ang lahat ng iyong mga kilos. Ngunit ginawa mo ang bagay na ito at pinatay mo ang iyong kapatid nang walang kabuluhan. At dahil siya ay nagsalita ng matuwid sa iyo, at ngayon, sa makatuwid, sumpain ka mula sa lupa na nagbuka ng bibig nito upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid mula sa iyong kamay at kung saan mo inilibing. Book of Jasher to Pero mo So, dumating si Hawa, kinausap si Cain. Nagsinungaling pa si Cain. Bakit ako bang taga-alaga ng kapatid ko? Di ko alam. Ewan ko, saan siya? Nagsinungaling pa. Pero biro mo, nagsisiya siya sa nagmahay siya sa ginawa niya. Pero yung dumating ang nagtanong, si Yahawa, nagsinungaling pa, hindi niya alam. Hindi niya aminin. Natakot. Pero sino yung Yahawa ang kausap ni Cain? Yung senior ba, yung junior? Junior. Kasi ang senior, super laki. Nasa tinheaven lang yun eh. Nakaupo sa trono.
Super higante, tapos nag-aapoy ang katawan. Eh, kung makita mo yung senior, patay ka. Wala, pag makita mo yung Yahweh senior, patay ang tao eh. Pero ang junior, hindi. Kita, nakausap pa nga ni Abraham, pati ni Adan. Ito, nakausap din ni Cain. Oh. Parang ang prime minister, si junior. Pero, isa lang sila, Yahweh. Walang dalawang Yahweh. Junior, senior lang, pero isa lang sila. Ang senior, ama. Ang junior, ama pa rin. Yung nagkatawang tao, Yahweh Shai, na sa Tagalog, Josue, sa English, Joshua, yan, katawang lupa na ang kamukha ni Roger Manatat. Gwapo pa si Pastor Buddy doon. Tuloy. At mangyayari kapag ito ay iyong binubungkal. Ito ay hindi na magbibigay sa iyo ng lakas nito, gaya ng sa simula. Sapagat ang lupa ay magbubunga ng mga tinik at dawag. At ikaw ay gagalaw at gumagala sa lupa hanggang sa araw ng iyong kamatayan. At sa panahong iyon ay umalis si Cain mula sa harapan ni Yahweh, mula sa lugar kung saan siya naroroon. At siya ay gumalaw at gumagala sa lupain patungo sa silangan ng Eden. Siya at ang lahat ng pag-aari niya. At dinala ni Cain ang kanyang kambal na kanyang naging asawa, at sa mga araw na iyon, ang asawa ni Cain ay naglihi at nanganak ng isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalan na Enoch. Sinasabing, sa panahong iyon, ay sinimulan siyang bigyan ni Yahweh ng kapahingahan at katahimikan sa lupa. So, yung umalis si Cain, umalis siya kay Yahweh, nagpunta sa Nod, dinala niya si Luluwa na kambal niya at ginawa niya asawa. Pero doon sa Babylonia, hindi binanggit. Para magmukhang may bagong ng tao. Magmukhang may iba pang tao. Kaya yan ang kalokohan ng Vatican. Oo. Ngayon, ito si Yahweh, sabi rito, sa panahong iyon ay umalis si Cain mula sa harapan ni Yahweh, mula sa lugar kung saan siya naroon, at siya ay gumalaw at gumala sa lupain tungo sa silangan ng Eden. Siya at ang kanyang lahat ng kanyang pag-ari niya, at dinala ni Cain ang kanyang kambal na kanyang naging asawa, at sa mga araw na iyon, ang asawa ni Cain ay naglilihi at nanganganak na isang lalaki. Hindi pinasok ang Jazer kasi mabibisto na doon sa 66 book, nagbawas sila, nagtanggal sila doon. So tuloy ang mga, mag-isip sila na, saan ba galing asawa si Cain? Si Cain lang si Abel, napatay si Abel, saan ba? Saan ba ko ba? Siguro may lahi pa siguro ibang tao maliban sa kanila. O yan, then lumalabas ang teori. Hindi rin ito naintindihan sa yung manggugupit nga natigop. Manggugupit na natigop. O yan, hindi rin naintindihan. Ngayon, binanggit dito na si Cain dito ay hanggang mula sa kanyang kamatayan. Sa chapter 2, malaman natin kung sino ang pumatay kay Cain. Sa next Sabbath, malaman ninyo kung sino ba ang pumatay kay Cain. Yan, abangan nyo. Abangan ninyo kasi hindi yan nakalagay sa 66 book. Pero detalyado sa Book of Jazer kung sino ang pumatay kay Cain. At si Cain, pinatay siya sa kanyang apo sa tuhod, o anong pangalan? Abangan. Tuloy. At sa panahong iyon
partikularing magtayo si Cain ng isang lungsod. At itinayo niya ang lungsod at tinawag niya ang pangalan ng lungsod na Enoch, alinsunod sa pangalan ng kanyang anak. Sapagkat sa mga araw na iyon ay binigyan siya ni Yahweh ng kapahingahan sa lupa at hindi siya gumalaw at gumalagala gaya noong una. At isinilang si Arad kay Enoch at naging anak ni Arad si Mikuyael at naging anak ni Mikuyael si Metosael. Oh, yan ang mga anak ni Cain. Samael. Enoch. Pero ibang Enoch to yung na-rapture na Enoch, iba yon. Pareho lang pangalan. Unang anak ni Cain si Enoch. Pero yung Enoch na na-rapture, pang-pito siyang anak. Anak siya ni Jared mula sa kay Seth. Pang-pito si Enoch na yung na-rapture. Ito, unang anak ni Cain to. So yan. Tuloy natin. Basa. Genesis chapter 4 verse 16. Iniwan ni Cain si Yahweh at nanirahan sa lupain ng Nod, isang lugar sa silangan ng Eden, at isinama niya si Luluwa bilang kanyang asawa. Genesis chapter 4 verse 16. From original Hebrew, Paleo-Hebrew Bible, ito ang na-translate. Pero sa Genesis chapter 4:16 sa Babylonian Bible, nagawa ng wala na, tinanggal nitong luluwa. Daming nawala, pero dito, detalyado. Tuloy. Genesis chapter 4 verse 17. At si Cain ay sumiping sa kanyang asawa, at siya ay naglihi at ipinanganak si Enoch. At siya ay nagtayo ng isang lungsod at tinawag ang pangalan ng lungsod ayon sa pangalan ng kanyang anak na si Enoch. Sa original Bible at saka sa Book of Jasher, magkaparalel. Magkaparalel, hindi nakukontra. Halos pareho. Yan ang nangyari. 66 books totally finished, wala. Oh. Wala. Kahit man lang hibla ni Enoch doon. Tuloy. Genesis chapter 4 verse 18. Ang hibla At ni- kay Enoch ay ipinanganak si Irad. At naging anak ni Irad si Mihohael. At naging anak ni Mihohael si Metosael. At naging anak ni Metosael si Lamech. So, ibang Lamech din niya kasi may Lamech din doon na tatay ni Noah. Ngayon ang tanong, alam ba ninyo kung sinong pumatay kay Cain? Wala pa. Sa sunod na Sabat, huwag kayong mag-absent. Okay. Tuloy. Genesis chapter 3 verse 15. At naglagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi, ng mga nahulog na anghel at ng aking binhi, at kanilang dinurog sila ng kanilang mga ulo, at kanilang dinurog ang iyong binhi ng kanilang mga sako. So, dito sa sanglibutan na ito, ang mga tao, dalawang klaseng binhi lang. Binhi ng fallen angel at saka binhi ni Yahweh. Yung seed of the woman, binhi ni Yahweh. Yung seed of the serpent, binhi ng fallen angel. Dito gilinaw. At naglagay ako ng alitan sa pagitan mo. Ang sinabihan dito, yung ahas. At ng babae. At sa pagitan na yung binhi. Serpent sila, yung binhi, na mga nahulog na anghel. Mga nahulog na anghel. Hindi lang isang anghel ang nakaanak, marami sila. Na sila ay tinawag na serpent seed at binhi ng mga fallen angel, nahulog ng mga anghel. At ng aking binhi, sabi ni Yahweh, senior, junior yan ang sabi. Kasi ang senior, junior, isa lang sila na Yahweh, isang kaluluwa lang yun
Ang personal body lang magkaiba. Si big at saka si small. Si extra large pala, extra large and small. Yan. So, may binhi si Yahweh at may binhi din ang mga fallen angel. Ngayon, doon sa Book of Enoch na binasa natin, ang lahat ng binhi ni Yahweh ay sinulat ni Enoch, dalawa sila ni Prabuel. Ang mga kaluluwa, sinulat nila sa Book of Life na sinabi doon, ang lahat ng binhi ni Yahweh ay walang isang mapunta sa imperno. Sila ay destiny na sa langit, sa buhay na walang hanggan. Pero ang binhi ng mga fallen angel, hindi talaga pwedeng mapuntang langit kahit pag-ano bumait yan. Dahil hindi naman talaga bumait yan Dahil kung anong ugali ng tatay nila, ganun rin ang ugali nila. Kaya lang, ang binhi ni Yahweh na may mga pasaway, tagaparang para mapakain ng mga hayop at mag-alaga ng mag-garden. At ang iba naman taga-bangkita na mukhang mga dugyot na tawag dito, parang taong grasa, nakahiga-higa lang sa bangkita, tingin-tingin lang sa mansion. Yan. Pero langit pa rin. Kasi binhi ni Yahweh, walang isa nabanggit doon na sinabi ni Enoch, lahat ng mga kaluwang binilang na hindi talaga mabibilang sa sobrang dami, ni-record nila sa Book of Life, sila dalawa ni Archangel Prabuel. Na kapag binhi ka ni Yahweh, you are elect, you'll never lose your salvation. Once you are elect, your salvation is remain forever. Kaya lang, kung pasaway ka, hindi parang Marikina, bangkita. Yan. Pero yun po, Pastor, yun po, Bishop, ang pinakamagandang paraan ni Alahayam. Kasi, kung lahat makalagay sa mansion, walang mag-alaga sa parang. Kaya napakatalino, perfect talaga si Alahayam ang plano. Si Alahayam pa. Pero, nakakapagod naman, nakakawa naman doon na asahin ni Tagal. Masaya yan, Bishop. May mga tao na masaya talaga. Ginugulo ka ng hahayop minsan masaya pa rin. Masaya nga. Sige, tingnan natin pagdating ng panahon. Masaya talaga yan. Sige. Pero, anong gusto mo? Kung sa bangkita ka, o parang gusto mo, ayaw mo sa bangkita? Gusto ko rin bangkita pa. Saan ang distinction? Kasi kung bangkita lang talaga yung parang-parang. Di ba pwede? Ang pinakakulilat kasi sa langit, yung sa bangkita. Pwede dalawa. Di sa akin, di ba pwede dakilang abayawa na mamasyal ako sa bangkita? Papasyal ka sa bangkita. Hindi, hilain ka, sabihin na, huwag mo kami iwanan, papakainin mo kami. Dami namin. Ang wala kang oras magpunta sa bangkita. Hindi yung pananghalian na andito na rin. Umiyak ang maaayos. Tanggap talaga niyang bangkita. Galit yung Ikaw sis, anong gusto mo? Mansion talaga? Ako masaya. Aba, okay na sa'yo ang bangkita? Kahit saan? Palay swimming. Ako, ayaw ko. Mansion talagang gusto ko. Tsaka may service vehicle pa, chariot of fire. Depende naman sa performance sa paglilingkod natin Performance yun. Basta, sa reward kasi nasa ating trabaho yon. Ang kaligtasan, sure na yon. Pag binhi ka ni Yahweh, wala nang duda sa kaligtasan. Save ka talaga. Nabanggit yan sa Book of Enoch, silang Enoch, nagsulat sila. Sure talaga yan. Pero ang ating paglilingkod doon, ang paglilingkod mo pang parang, ang paglilingkod mo pang bangkita, ang paglilingkod mo pang mansion, ayan. Sa ating paglilingkod yan. Ganon. Paano kung hindi ka bigyan ng Yahweh ng kasiyahan sa parang? Di wala kang saya. Kaya nga. Kahit sa Ayan mo lang, gusto niya kontento ka. Gusto niya. Kontento ka dahil yun po ang si Yahweh ang magbigay ng Ang puso. tunay na kasiyahan doon niya ibibigay sa nasa mansyon. Mansion talaga, mansion.
Doon ka talaga kasi wala kang trabaho doon, nasa mansion ka lang. Tapos pag lumabas ka, may service vehicle ka pa. Para maramdaman mo na mahirap pa lang walang reward. Hindi Kasi maramdaman. kung parehas lang masaya, Oo. anong silbi? Oo. O, di ba? Wala. Hindi parehas ang saya. Ibibigay. Ang pinakamalungkot talaga yung taga-bangkita. May lungkot yan, ibibigay. Oo, Para oo. makita mo, hindi pa na masaya dito. Boring pala. Boring. Si Abayahawa lang talaga na. Ito lang nga si si Iba. Nasa Garden of Eden na sila sa parang yon. Pero bakit natukso pa siya ng ahas? Nasa loob si Gadriel sa loob. Na gusto magnanais pa siya magkaroon ng knowledge. Na nasa ano sila. Kasi hindi sila kontento doon. Unsatisfied sila doon talaga. Kasi walang mansion na gusto magkaroon ka ng knowledge, kumain. Pag dating naman ni Adan, kumain din. Samantala doon kay Lilith, kinukontra, ayaw pumayag na si Lilith sa taas sa kanya magsiping. Sabi niya, hindi pwedeng nasa taas ka, ako sa taas. Magtalik tayo, sa taas ako, sa baba ka. Pero kay Iba, pumayag agad. Sa pagkain lang ng pagkain, na. Baka din ako gawa ng panibagong kasama Ang pag-aasawa naman talaga, hindi naman makaipik yan sa parang o magkita, mansion. Basta, kasal. Huwag mo talagang sipingan ang babae hanggat hindi kayo kasal. Kailangan may basbas. May nagbasbas talaga. Yun talaga ang role. Hindi pwede. May basbas talaga. Ngayon, ang ating sakripisyo na yung katapatan, faithfulness lahat, ay yun, sa atin yon sa reward. Trabaho natin yon. Naisip ko nga, si tatay, mukhang parang yon. Kasi tinusinti niya si nanay. Sama-sama din si tatay doon sa mga Babylonian din. Kinukonsinti niya Dapat stick sa... Hindi! Ikaw lang doon. Doon ako Dapat ganon. Problema, siya double kara pa rin. So, nasa langit siya. Kaya lang, mukhang parang. Pero hindi siya malagay sa bangkita kasi namatay siya, nagpitbol ng lingkod talaga. So, magkasama sila ni Pastor Buddy doon. Magpapakain ng hayop. Ang edad niya kasi, pag iwanganan ako ni Marcia, wala na pumatong sa akin, dahil magkuksinta na siya Oo. Naging sunod-sunuran, parang na kung parang. Sunuran kasi siya Parang si Adan, sunuran na kay Iba. Parang na kung parang. Samantala, istrikto siya kay Lilith. Ganon. So, ganyan ang Ito, lang to siya, pananaw to sa isang tao na sino talaga ang may reward, sinong wala. Ganon. Pero, halimbawa, hindi naman bilang Hebrew Israelite, hindi naman kasalanan magdagdag asawa. Pero itiyak mo, bago mo galawin babae, kailangan na basbasan kayo. Kahit pa 1,000, katulad kay King Solomon. Ang kasalanan kasi ni King Solomon doon, yung nagkaroon siya ng maraming asawa, nga nagpatayo siya simbahan kay Baal. Doon siya nagkakasala. Kung sabihin na hindi pwede. Ako ang husband ninyo, the same time, ako ang hari, kailangan simbahan lang ni Hawa, templo lang ni Hawa, hindi pwede yung templo ng mga Diyos-Diyosa, ng mga templo ni Baal. Dapat gano'n, nagtayo rin siya, Nagtayo din, tapos, umatin din doon. Kasi nandoon asawa, sinamahan niya. Parang double kara nga. Parang sinik din. Tsaka si nanay. Pupunta doon niya. Ganyan si King Solomon. Doon ang error ni King Solomon. Ang kanyang pag-asawang marami, walang problema. Ang problema doon, pupunta rin sa simbahan na pinatayo niya kay Baal. Simba rin siya, kasama ng asawa niya doon, mga hindi manampalataya. Tapos simba naman siya doon sa templo ng totoo, na kay Hawa. Tapos si asawa, simba naman siya doon kay Baal naman, na isang Baal din. Na kaya wala mang babaan, wala mang mahuli, wala nauna. Kita-kita natin. Yun. Si King Solomon matalino, mayaman, kaya lang bumagsak siya sa double kara. Parang yun, kaya makikita namin yun. Sabay-sabay na rin. Double kara, nakikita. Ang pag-asawa ni King Solomon,
700 ang wife yun niya na prinsesa. Tapos 300 yung mga katulong. Di ginawa nilang concubine. Hindi concubine yun. Pinakasalan ni King Solomon yun. May basbas yun. Ginawa ng ibang concubine daw. Mali. Yung mga Babylonian. Para gustong ikatwira ng mga Kristiyano na, pwede pala magkabit. Anong kabit? Hindi pwede kabit. Lahat binasbasan yon. Yung 300 na mga katulong, asawa ni King Solomon. Kasal yon. Ang 700 ay puro prinsesa. Ginamit ang talino ni King Solomon kasi panahon niya walang gira. Paano magkagira na lahat ng mga hari sa iba-ibang bansa, biyanan niya eh. Sabihin naman ng hari, di ko pwedeng girahin yung Israel. Manugang ko yung hari doon eh. May mga apo ako doon sa hari na yun eh. Hindi pwede. So panahon niya, walang gira. Matalino talaga si Solomon. Hindi panahon ni tatay na si David, puro gira. Ang ginawa ni Solomon, gawin kong asawa lahat. Lahat ng mga hari sa buong mundo. Asawa, biyanan ko sila. Walang gigira sa akin. Pero ang iro ni King Solomon, yung mga asawa niya na, patayuan mo kami ng simbahan namin kay Baal, kay Astarte, kay Sihos, kay Aphrodite, nagpatayo din, at saka sumama din sa Solomon, magsimba din kasama doon. Wala talaga, double kara. Doon nagkakamali si King Solomon, na hindi siya katulad sa kanyang tatay. Oh. Doon lumabas na mas mahal niya ang asawa niya kaysa Sa Alhayam, kay Hawa. Tuloy natin, kasi tumingin na sa oras, Pastora. Genesis chapter 4, verse 26. Si Seth ang ama ni Enos. Pagkatapos ay nagsimulang purihin ng mga tao ang pangalan ni Yahweh sa kanilang pagsamba. Si Seth Si Seth ay anak ni Adan. Anak ni Adan si Seth, nagkaanak ng Enos. Tapos, sila nagsimula ng pagsamba ni Yahweh mula sa lahi ni Seth. Pero sa lahi ni Cain, hindi talaga magsimba kay Yahweh kasi hindi naman sila anak ni Yahweh. Anak sila ng fallen angel. So, yan. Dito nagtapos. So, diretso na tayo sa closing prayer. O dakilang Aba Yahweh na aming alahayam, nagpapasalamat po kami sa araw na ito at muli ay naibigay sa amin ang mga aral na nagmula sa aklat ni Jasher. Upang patunayan ang iyong mga salita at ang mga nakasulat dito ay angkop sa isa't isa at hindi naglalaban-laban ayon sa aklat ni Adan at patuloy sa aklat ng Hineses. O aming Yahweh, ang kapurihan ay sa iyo, ang karangalan ay sa iyo at walang ibang pwedeng bigyan ito. Ikaw lang nag-iisang tunay at dakilang makapangyarihang may likha ng langit at lupa. At nais po namin na ito ay patuloy na malaman ng marami sa aming bayan. Sa panahong ito, sa lahat ng mga remnant na nagkalat sa apat na sulok ng daigdig, ang patuloy naming hinihiling sa iyo sa pagkilos ng banal na raw kakadas. Ang mga salita mo ay patuloy na malaman ng lahat ng mga remnant. At sa iyong kapangyarihan, sa iyong patuloy na paggawa at pagkilos sa aming mga buhay at sa buhay ng mga makikinig sa YouTube channel. O Aba Yahweh, patuloy mong pagpalain ang iyong mga salita at patuloy na ito ay patuloy na dumating sa diwa at pangunawa ng mga taong nadimlan at nailigaw ng mga doktrinang galing sa pagan. O aming Yahweh, sa oras na ito, ikaw lang ang patuloy naming sasambahin, dadakilain at pararangalan. Luwalatin ang nag-iisang banal mong pangalan sa patnubay ng banal na raw kakadas. Lahat ito ay aming hinihiling sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Mashiach Yahweh, siya ay naming tagapagligtas. Yaman. Aba Yahweh, siya Yahweh say ang may likha ng ating buhay.